Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Tulungan mo po kaming lahat, Ama. Dahil kailangan namin yung tulong mo po. Kailangan namin ang iyong tulong, Ama. Kailangan ka namin sa bawat minuto, sa bawat yugto ng buhay namin. Kailangan ka po namin, Ama. Dahil alam namin ang mga nangyari ngayon sa buong mundo na hindi na ito normal. Ng mga nangyari ngayon sa buong mundo na ito na po ang nakasulat po nandyan sa Bible. Na ito na po yung sinasabi mo na nangyari na ngayon po aming Panginoon. Wala po kaming magawa dahil ang iyong mga salita ay kailangang matupad. Dahil kailangang mangyari kung ano yung nakasulat sa Biblia at kung ano yung mga salita na nakasaad doon sa Biblia at kailangan po iyong matupad. Ang kailangan namin ngayon ang tulong mo at bigyan mo kami ng lakas. Napalakasin mo po kami. Nabigyan mo po kami ng lakas, Ama. Na makayanan namin ang lahat ng mga pagsubok na ito sa aming mga buhay. Na malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Dahil alam namin na ito na ngayon ang kalagayan namin ngayon na maraming nagugutom, maraming walang pagkain. Dahil sa mga sakuna na mangyayari, na mayroon pang mangyari. Ang maraming namamatay sa panahon ngayon, maraming nagugutom at namamatay sa mga calamity, sa mga trahedya, maraming namamatay na hindi pa nakakilala sa iyo. At sila ay wala na po pang chance na magbago at wala na po silang karapatan, wala na po silang second chance na mabago pa po yung buhay nila at maligtas pa po ang soul nila. Dahil namatay po sila na hindi nakakilala sa iyo. Sa sobrang lungkot ang puso ko, yung puso ko ay nalulungkot dahil nakikita ngayon ang mga nangyari. Ang mga nangyari ngayon sa buong mundo, Ama. Nakikita ko ang mga nangyari ngayon na ibinabalita sa buong mundo. Nakikita ang mga may namatay sa disgrasya, may namamatay sa mga landslide, may namamatay po sa mga trahedya na hindi pa nakakilala sa iyo. Ngayon, Panginoon, yakapin mo po ang puso ng mga tao na hanggang ngayon ay buhay pa. Yakapin mo po ang kanilang mga puso na makilala kanila. At magdasal at laging magdadasal at laging manalangin sa iyo. Dahil ikaw po ang kailangan namin sa aming mga buhay ngayon. Ikaw po ang kailangan sa aming kalagayan ngayon. Lahat ng tao ngayon ay naghihirap. Mawalan po tayo, darating ang araw na mawalan po tayong lahat ng trabaho. Mawalan po tayo ng pagkain. Pero ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng lakas na manatili kaming buhay at magpakatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Dahil ang taong may taos-pusong pananampalataya sa iyo, yun lang ang maliligtas sa darating na mga sakuna. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na makilala ka ng lubusan at mahalin ka ng lubusan. At magtiwala kami sa iyo. Na hindi namin katakutan kung anong mangyari sa mga katawan namin, kung mamatay man ang katawan namin dito sa lupa. Hindi namin ito katakutan. Dahil importante po sa amin, importante po sa akin na maligtas po ang soul ko. Makamit ko po ang buhay na walang hanggan, Panginoon, at pag-promise mo po na ibigay mo po sa mga taong may takot sa iyo, Ama. Maraming mga tao ngayon na hindi nakakilala sa iyo. Maraming mga tao ngayon, Ama, na tinalikuran kanila. Maraming mga tao ngayon na hindi natatakot sa iyo. Maraming mga tao ngayon na ginagawa yung gusto nila. Na hindi nakikinig sa iyo, na hindi naniniwala sa iyo. Na ikaw ang Ama, ikaw ang Diyos na buhay na dapat sambahin. Oh God.
So tulungan mo po kaming lahat, Panginoon. Tulungan mo po ang lahat ng mga tao. Oh my God, ano bang nangyari dito sa ano ko? Mahina pala. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon. Gabayan mo po kaming lahat at lahat ng mga tao dito sa lupa na makilala ka po nila, Panginoon. Kahapon nagdadasal ako at nakita ko po sa vision na maraming gumuguho, na maraming lupa na gumuguho at maraming bahay na natabunan ng lupa. At nakita ko yung mga tao na sa bubungan ng bahay nila nung humingi ng tulong, umiiyak, at nakikita kong iba mayroon pang mga bata na maliliit. Ang maligtas po sa mga darating na mangyari. Yun lang po ang naniwala sa ating Panginoon po ang maligtas po sa mga nangyari, sa mga mangyari pang darating, dahil mayroong darating na hindi natin inaasahan. Panginoon, tulungan mo po ang lahat ng tao. Kung sino po ngayon ang may mga karamdaman, tulungan mo po sila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman ngayon. Pagalingin mo po ang mga sakit nila. Kung sino may mga high blood, tulungan, pagalingin mo po sila, Panginoon. Kung sino po yung naghihirap sa lahat ng mga karamdaman about cancer o ano pang mga karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. Stretch your hands, Lord. Pagalingin mo po ang mga karamdaman. Ipakita mo po sa kanila, Panginoon, na ikaw ang may kapangyarihan sa lahat na kayang magpagaling sa kahit anumang mga sakit. Na sakit na ikamatay, na ikaw lang po ang makapagaling sa mga ganyang klaseng sakit, Panginoon. Pagalingin mo po ang lahat ngayon na stress, depression. Pagalingin mo po silang lahat, Ama. Kung sino po yung mga broken hearted ngayon, yakapin mo po sila at pagalingin mo po sila, Ama. Dahil kailangan nila yung yakap mo at kailangan nila yung tulong mo. Tulungan mo po silang lahat. Kung sino ngayon ang naghihirap, tulungan mo po sila, Ama. Ipadama sa kanila na ikaw lang ang Diyos na buhay. Ikaw lang ang dapat sambahin dahil ikaw ang makatulong sa Kanya at walang iba. Ikaw ay Ama sa langit na ikaw ang buhay na Ama. Ikaw ang buhay na Diyos na tutulong sa aming lahat. Tulungan mo po ang mga tao na makilala kanila at kilalanin kanila na ikaw ang sambahin nila. Na makilala kanila na ikaw ang kailangan nila. Dahil ikaw naman talaga ang kailangan namin. Ikaw naman talaga ang pag-asa namin dito sa mundo. Dito sa mundong makasalanan na dito sa mundo na kunti na lang gumuho na ang mundo. Ikaw ang may-ari dito. Ikaw din ang ang may karapatan kung anong gusto mong gawin dito sa lupa, Ama. Dahil itong lahat ay galing sa iyo. Itong lahat ay pag-aari mo. Pag-aari mo lahat dito sa lupa. Pag-aari mo lahat ang kung ano man dito, ang nandito ngayon sa lupa ay pag-aari mo ito. Pati ang mga buhay namin, lahat-lahat ay pag-aari mo, Panginoon. Yakapin mo ang puso ng mga tao, tulungan mo kami magdasal lagi at hihingi ng tulong sa iyo at aasa sa iyo at magtiwala sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na ikaw ang aming kailangan. Kung sino ngayong nahirapan, kung sino ngayong nagdusa, kung sino ngayong nahihirapan dahil sa depression, tulungan mo po sila, Ama. Pagalingin mo po ang kanilang mga sugat sa puso. Tulungan mo po sila, Ama. I-guide mo po sila, Ama, na mamuhay na tama. Mamuhay na tama na may takot sa iyo. In Jesus' name. Pinagdasal ko po kayong lahat. Kung sinong nanood sa video ngayon, pinagdasal ko po kayong lahat. Kung kayo ay may karamdaman, kung maniwala kayo in Jesus' name, magagaling po kayo. Dahil walang karamdaman na hindi po pagalingin ng ating Ama. Kung ikaw ay naniwala sa Kanya, ikaw po ay gagaling. Kung anong klaseng sakit na meron ka, kung naniwala ka kay Lord Jesus Christ, sabihin kung ikaw ngayon ay gumagaling na sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil ito ang ano natin ngayon, yung topic natin ngayon, yung topic natin ngayon, paano tayo maging mapalapit sa ating Panginoon, yung lagi tayong magdasal. Kasi ang sabi ng Bible, pray without ceasing. So kailangan natin magdasal tayo lagi. Lagi natin siyang iisipin, yung puso natin na nasa ating Ama lagi.
na wag nating hayaan na malayo tayo sa ating Ama. Wag nating hayaan na malayo yung puso natin sa ating Ama. Magdasal tayo lagi. Lagi tayong magdasal. Magdasal tayo lagi dahil kailangan natin ng ating Ama. Siya lang po ang kailangan natin. Ang ating Ama na nasa heaven, siya po ang kailangan sa ating mga buhay. Sa sitwasyon natin ngayon, ang ating Ama ang kailangan natin. Ngayon, ang laging sinasabi ng ating Ama, na babalik tayo sa Kanya at gagawa tayo ng tama. Pero marami pa rin ngayon na hindi naniniwala. Na marami pa rin ngayon ang mga tao na ayaw makikinig sa salita ng Diyos. Dumating ang mga kalamidad, darating ang kalamidad, mga calamity, darating ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. But sa time na yon, saka ninyo ma-realize na ito pala ang warning ng ating Panginoon. Natutuo pala. Kasi maraming tao ngayon na ayaw makinig. Maraming tao ngayon na ayaw maniwala. Na ayaw maniwala kung ano yung mga sinasabi namin ngayon, kung ano yung mga sinasabi nandyan sa Biblia. Basahin ninyo po ang Book of Ezekiel. Nandyan po ang mga nangyari ngayon sa buong mundo natin. Mayroon pa tayong darating na paghihirap. Ang magbigay lang sa atin ng lakas ang Panginoon. Hindi ako takot mamatay. Wala akong takot mamatay kahit ngayon. Dahil alam ko na saan ako pupunta. Hindi ako natatakot kung anong mangyari sa katawan ko, dahil alam ko na ang Diyos ay nasa puso ko. At alam ko kung anong mangyari. Kung anong mangyari sa katawan ko kung ako ay mamatay ngayon, alam ko na ligtas ako. Dahil alam ko kung paano ako namuhay na may takot sa Diyos. Mula sa araw na nagsisisi ako, mula sa araw na naging born again ako, at hanggang ngayon, mahal na mahal ko ang ating Panginoon. At alam ko na ang Diyos ay nandito sa puso ko. At alam ko kung anong mangyari sa akin, kung mamatay ang katawan ko ngayon. Kung mamatay man ako, alam ko kung saan ako mapunta. Makamit ko ang buhay na walang hanggan. Dahil alam ko sa sarili kong paano ako namuhay. Alam ko sa sarili kong paano ba ako namuhay dito sa lupa. Natakot ba ako sa aking Ama? Sinusunod ko ba ang utos ng aking Ama? Oo, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Dahil ang sabi ng aking Ama, if you love me, obey my commandment. Sinusunod ko po yung utos ng aking Ama. Tinalikuran ko po ang pagkakamali. Tinalikuran ko ang lahat ng pagkakamali. Dahil takot ako sa aking Ama at mahal ko ang aking Ama. At ngayon namuhay akong may takot sa Diyos. Namuhay ako ngayon na may takot sa aking Ama na nasa heaven. Sinusunod ko yung utos niya. Tinalikuran ko ang lahat ng pagkakamali. At ang Panginoon ang nandito sa puso ko. Ang Panginoon lang ang nandito sa puso ko ngayon. Mahal na mahal ko ang ating Panginoon. Siya ang nasa puso ko ngayon. Ang mga tao na ayaw makinig, maawa kayo sa mga kaluluwa ninyo. Kailangan natin makinig sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos dahil yan ang makapagligtas sa atin. Ang kaligtasan natin. Jesus. Yung kaligtasan natin, yung makapagligtas sa atin, yung paniniwala natin sa ating Ama. Yun ang makapagligtas sa atin. Yung may takot tayo sa Kanya, yung sundin natin ang utos ng ating Ama, yun po ang makapagligtas sa bawat isa sa atin. Yung puso natin, yung totally surrender to our Father in heaven. Yung totally surrender to Him. Stay away from sin. Stay away from sin. Stay away from sin. Dahil ako, sa time na naging born again ako, I celebrate my woman of God, Billy Mahapili. Because God is used her to save my soul. And since 2018 and until today, I love my God. And I love my Jesus. And I separate myself to any kind of sin. Ginawa kong effort, nag-i-effort ako kung paano mapalapit sa ating Panginoon. Ginagawa ko yung nag-effort ako, napakahirap. Napakahirap mag-fasting. Napakahirap mag-fasting na walang kain, na walang tubig. Pero ginawa ko dahil gusto kong makilala ang Panginoon. Gusto ko siyang makilala ng lubusan.
Dahil siya lang ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi ko naranasan mula ng aking pagkabata. Kaya lagi akong nag-effort, nag-fasting ako, tinitiis ko yung walang kain, walang tubig. Tinitiis ko yan dahil gusto ko na makilala ang aking Panginoon. Lagi akong nag-fasting, lagi akong nag-aayuno, nagdadasal, na gusto kong makilala siya ng lubusan. At ito ang ngayon. Totoong Panginoon na nakilala ko. At totoong ang Panginoon na nandito sa akin. Alam niyo, hindi lang dyan sa time na tanggapin natin si Jesus. Hindi lang sa time na maging born again tayo. Kailangan nating mag-effort. Kailangan nating ipalago kung paano lumago yung relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi lang sa time na nag-repent ka, hindi lang sa time na nagsisisi ka, hindi lang sa araw na yun. Kasi mula nung nakilala mo si Jesus, kailangan mong mag-effort kung paano mo makilala ang ating Panginoon at paano mo siya mahalin ng lubusan. Yun ang kailangan natin eh. Yun ang kailangan nating lahat. Huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong mag-ano eh. Kailangan nating makilala ang ating Panginoon. Mag-effort po tayo kung paano tayo maging close sa Kanya. Kung paano natin siya makilala ng lubusan. Kailangan natin magdasal lagi. Kailangan natin mag-ayuno lagi para makilala natin siya. Kailangan natin yung personal natin na relasyon sa Kanya. Yung personal na relasyon natin na gumawa tayo ng tama. Gumawa tayo ng kabutihan. Talikuran natin ang pagkakamali. Talikuran natin yung paggawa ng masama. Talikuran natin yung mga pagkakamali. Huwag tayong gagawa ng masama. Talikuran natin yung mga pagkakamali. Yun ang gawin natin ngayon. Hindi lang sa time na sinabi mo mayroon kang Panginoon, hindi nagtatapos dyan. Dyan ang umpisa kung paano mo makilala. Kailangan mo makilala kung sino si Jesus sa buhay mo. Kailangan mo makilala kung sino ang banal na espiritu sa buhay mo. Yan ang kailangan nating gawin. Hindi nagtatapos dyan. Hindi nagtatapos sa tinatanggap mo si Jesus, naging born again ka. Hindi nagtatapos doon. Yan ang umpisa kung paano mo makilala ang Panginoon. Kailangan mo makilala kung sino ba talaga si Jesus. Kailangan mong makilala sino ba talaga ang Holy Spirit. Sino ba ang Holy Spirit at sino ba si Jesucristo sa buhay mo? Sino ba ang banal na espiritu? Sino ba siya? Kaya kailangan natin siyang makilala. Paano? Magdasal tayo. Talikuran natin ang pagkakamali. Gagawa tayo ng effort kung paano tayo mapalapit sa ating Panginoon. Kailangan nating mag-effort. Kung paano maging mapunta sa another level yung spiritual life natin. Yung spiritual natin, yung personal na relasyon natin sa ating Ama. Yun ang kailangan nating gawin. Na mapalago yung personal na relasyon natin sa ating Ama na nasa heaven. Hindi natin mahalin ang Panginoon ganun kadali. Kailangan nating mag-effort. Dahil sa experience ko, kung ano yung experience ko, kung paano ako nandito na ngayon sa sitwasyon na ganito. Nasa liwanag na nga nandito sa akin, yung liwanag na nandito sa puso ko, yung ginawa kong effort, yung time na naging born again ako, nung time na nagsisisi ako, na gumawa ako ng effort, kung paano ko makilala ng lubusan ang Panginoon. Ginawa ko yung nag-aayuno, ginawa ko yung nagdasal ako ng lagi, nag-aayuno ako lagi, nagdadasal ako lagi. Nagbabasa ako ng Biblia. Hanggang ngayon naging meron akong personal na relasyon sa ating Ama sa langit. Yun ang kailangan nating gawin kung paano natin makamit yung may personal na relasyon tayo sa ating Ama na sa heaven. Yun ang kailangan natin. Gawa tayo ng effort. Gumawa tayo ng effort. Mag-effort tayo para makilala natin ang ating Diyos. Makilala natin ang ating Diyos ng lubusan. Na mahalin natin siya. Yun ang gawin natin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. I-share ko lang lagi naman to eh. Yung lagi kong sinasabi kung paano tayo may personal na relasyon sa ating Ama sa heaven. Gagawa tayo ng effort, mga kapatid. Yung magdadasal tayo, mag-aayuno tayo. Dahil yun ang way, yun ang daan kung paano tayo maging mapalapit sa ating Ama, kung paano yung
meron tayong personal na relasyon sa ating Ama. Yun ang kailangan nating gawin. Mag-effort tayo. Kailangan nating i-control yung sarili natin. Kailangan nating gumawa ng effort, i-control natin ang ating mga sarili na hindi nagagawa. Kasi sa time na nagsisisi tayo, kailangan nating gagawa ng effort. Natalikuran ang paggawa ng masama. Talikuran natin ang paggawa ng masama. At yun ang gawin natin. Mag-effort tayo. Talikuran natin ang paggawa ng masama at gawa tayo ng effort. Mahirap. Pero kailangan natin sundin ang utos ng Panginoon. Sabihin, mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Lalo na pagbago pa lang tayo nandyan sa liwanag. Tulungan tayo ng banal na Espiritu kung paano natin ma-handle, kung paano natin ma-overcome yung mga weakness natin, kung paano natin ma-overcome yung mga weakness natin, yung mga kahinaan natin. Tulungan tayo ng ating Panginoon kung paano yan natin tulungan tayo ng ating Panginoon kung paano natin yan ma-overcome yung mga weakness natin. Tulungan tayo ng ating Panginoon kung paano natin ma-overcome yung mga weakness natin. Kasi nandiyan ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, siya ang tutulong sa atin. Ang banal na Espiritu, siya po ang mag-guide sa atin. Siya po ang magtulong sa atin. Siya po ang magsabi sa atin na huwag yan kasi masama yan. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kausapin natin ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Babalik tayo sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay kailangan natin sa ating mga buhay. Parang nagsabi yung connection ko, no? Nagsabi ko ngayon. Nagpipilit-pilit. Kailangan siguro natin yung connection ko talaga, ang hirap ng connection ko. Pasensya na po sa connection natin, ha? Kasi yung connection natin ngayon is parang ilang araw na to, no? Yung parang hindi ninyo ako marinig, parang nagtsapit-tsapit yung connection ko. Siguro sumasabay na rin sa sitwasyon dahil ang sitwasyon natin ngayon parang no? Kaya siguro sumasabay din yung connection ko ngayon na parang naghihina din yung connection ko. Hindi ko pasensya na po kayo sa boses ko dahil nakainom ako nung tapos naramdaman ko yung nauhaw, pero it's okay. Makaya pa rin, walang problema dahil God is giving me strength, no, to how to finish this fasting, no? So, ito ngayon yung message natin mga kapatid, na yung sinasabi ko sa inyo, yung binibigay ng message sa atin ng Panginoon na magdasal po tayo lagi, no? Yung pray without ceasing, dahil yun ang kailangan natin. Yung pray without ceasing, yun po ang kailangan natin gawin. Kasi sa Tagalog na niya, dito sa 1 Thessalonians, no, 5:17, sabi niya, laging manalangin, no? And another translation, be unceasing in prayer, praying, pray without ceasing, no? Pray without ceasing.